Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ito na po. Vince Dison, DPWH Undersecretary is not linked to flood control contractor. Mayroon po kasing inuugnay na kanyang undersecretary na mayroon daw pong kaugnayan sa mga kontraktor at yung mga bagong appointees na po, yung mga kasama niya sa loob ng sa loob ng DPWH ay humihingi daw po di umano ng porsyento. Bagong-bago pa lang po sila. Kaya alam niyo po, napakalaki po ng sindikato diyan sa loob ng DPWH, ano? Hindi po talaga maiiwasan 'yan na lalo na ang involved napakalaking halaga ng proyekto. Kaya nga po si Vince Dizon ay aktibong nagsisiyasat sa mga aligasyon ng korupsyon at anomalya sa ahensya, partikular sa mga flood control project. Pero may mga sumisira na po sa kanya. Ngayon, mayroon daw siyang mga tauhan na nagsasabi ng porsyento sa mga bagong kontraktor. Iwan natin kung totoo o hindi. Ano? Kasalukuyan po niyang iniimbestigahan ang mga kontrata ng mga kontraktor na sangkot sa mga proyekto, kabilang ang mga kontrata ng Diskaya Kupol. Yung Diskaya po, napakainit po ng mga yan. Sabi po nila, hindi na sila makikipag-cooperate sa ICI. Kasi nga, hindi rin daw sila magiging state witness. Sus Mariusip. Ang nagiging state witness po, yung less guilty. Ang mga Diskaya Couple po, napakaraming kontrata sa gobyerno. Inamin po nila yan na ang dami pong nakikinabang sa kanila. So, hindi sila yung less guilty. Ano? Sila talagang principal suspect dito. Ha? Pakinggan po natin ang panayam kay Vince Dizon. Ito po. Ngayon, narinig ko ang press conference ni Congressman Leandro Eviste at nagpapasalamat ako sa kanya. No? At nagpapasalamat ako sa kanya dahil linalabas niya ito at sinasabi niya sa atin kung anumang impormasyon. Ito po kasing congressman na ito, si Libiste, ang siyang pinagsumbungan ng mga yun mga kumakalaban sa kanya. May nagsumbong kay Representative Libeste na di umano itong si ASIC Undersecretary Yusek Perez ay may kaugnayan daw po sa mga kontraktor. Ito pa, patuloy po tayo. Ang nakakalap niya. At ini-encourage din natin ang hindi lang ang mga congressman, hindi lang ang mga government officials, kundi lahat ng mga kababayan natin na kapag meron po kayong impormasyon tungkol sa kahit na sino na miyembro ng DPWH, whether dati nang nandito o yung mga bagong sinama ko Yan. sa DPWH, specifically yung Yun po ang inuugnay ngayon, yung mga bagong sinama niya. Yun po ang inuugnay nila ngayon na humihingi daw po ng porsyento sa mga kontraktor. Hindi po talaga maiiwasan niya mga ganyan. Magkakaroon po talaga ng paninira dyan dahil nga napakalawak po niyan yung sindikatong yan. Kung ako lang po ang tatanungin, ang magandang gawin po dyan sa DPWH ay buwagin na lang. Kasi pag yan ay binuwag mo, mag-create ka ng bago,
Lahat bago. Kasi hindi talaga matapos-tapos ang problema diyan sa DPWH. Hanggang nandyan pa rin yung mga dating galamay ng sindikato. Ang dami na pong natanggal diyan. Yung mga regional, mga district engineer. Kilala nyo naman siguro si Alcantara, si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, JP Mendoza. Yan po ang mga tinaguri ang Bulacan Boys. Ano? Sila po yung mga DPWH official na nakitang pumapasok sa casino. Ha? Bulto-bultong pera na pinaghahati-hatian at dinadala sa mga kanilang mga proponent. Pagpatuloy po tayo. Yung ating mga undersecretary na pumasok pagang kamakailan. Ayun. Ako po ay magiging open at matutuwa ako sa kahit anong impormasyon na maibigay nyo sa akin. At ito lang po ang masasabi ko. Alam mo, alam niyo po mga kababayan, iyan si Vince Dizon. Naniniwala po ako sa kanyang advocacy. Matinong secretary po 'yan. Ito po ang nagsimula po ito sa tatay ni Sunny Angara hanggang sa mapunta kung kani-kanino. Naging parte din po siya ng administrasyon ni Duterte. Ngayon, kinuha siya ni Marcos, nilagay siya sa DOTR. Hindi pa siya nagtatagal doon. Transfer siya ulit dyan sa DPWH kasi nga nakitaan siya ng potential. Pag may nagkasala, talagang sinisibak niya. Ito na siya ngayon. Pinag-iinitan siya ngayon. Pinag-iinitan po siya ng sindikato sa loob ng DPWH. Kung masasabi sa akin ni Congressman Reviste, Sa dami po ng kanyang sinibak ng mga district engineer, wala daw siyang pakialam kung maubos lahat ng mga district engineer dyan sa DPWH. Yun, totoo yun. Humahanga ako sa kanyang desisyon. Sana lahat ng mga opisyal ng gobyerno, ganyan ang pananaw. Pero hindi po. Nag-iisa lang po yan. Kaya kailangan po niyang maprotektahan din dahil nga sa kanyang ginagawa na pag-overhaul sa DPWH. Talagang nililinis po nila ang DPWH ngayon. Pero para sa akin, hindi na kailangan linisin yan. Kailangan na yung tibagin. I-abolish na yan. Kasi pinupugaran lang yan ng mga demonyo. Upang matanggal yung demonyo dyan, kailangan mong wasakin yung departamentong yan. kung sino at yung detalye nung sinabi niya kanya. Although sinabi naman niya na, I think kung hindi ako nagkakamali, sinabi naman niya, ito'y narinig din lang niya. No, sinabi niya yan. He heard rumors or he heard some talk about it. But still, importanteng malaman ko yun. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. No? Sa kanyang mabilis na paglalabas nito sa ating mga kababayan at sa akin. Pero kung meron siyang specific, ang commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan, dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH, tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. No, and I will look forward to having a conversation with Congressman Reviste on that.
No? So very 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 clear, no? Hindi ko papalampasin 'yan kahit anong pa 'yan. Pero sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahong ito, no, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo, dahil sa report na ito, mag-iimbista na. Wala daw po sa kanila ang kontraktor. Yan ang mahirap patunayan dahil hindi magsasabi ng totoo yan. Mag-iimbista na rin ako on my own about this. But Kailangan talagang imbestigahan lahat ng mga isinama mo dyan na undersecretary. Baka hindi mo alam na may mga naisama kang sisira sa'yo dyan. Nako, kailangan mong imbestigahan. Ano? I would really appreciate if Congressman Reviste could give me more specifics, if possible, names, no, and circumstances. And believe me, I will act on it. Nakilala nyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan. Baka kasuhan ko pa. So, yun nga, no? Yun nga ang gusto kong sabihin on that note. No? And again, I'm very thankful for Congressman Reviste's candor, no, and his straightforwardness of letting the public and me know about these rumors that he heard. Okay. Siya nga po pala, ayon po kay Vince Dizon, ang mga aksyon niya ay bahagi ng pagsisikap na linisin ang DPWH sa korupsyon at itaguyod ang transparency at accountability. Yan po ang number 1. Transparency, accountability. Okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Marami pong salamat sa inyong lahat.